Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba, talambuhay ng mga sahaba. Pagpapatuloy natin pagtalakay doon sa buhay ni Umar bin Wahab radiyallahu anhu. At ito na, punta na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, sinalubong siya ni Omar. Hinawakan siya sa kwelyo at kinuha yung kanyang espada. At dinala si Umar bin Wahab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ala hadhihi al-hal, at nang nakita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganitong kalagayan, so siguro habang naglalakad sila, hawak pa ni Omar yung kwelyo niya. Hawak-hawak ni Omar. Kasi yung mga Arabo, yung height naman ng mga Arabo, parang Pilipino din eh. Karamihan sa kanila, di ba? Bihira ka lang talaga makita ng matatangkad. Hindi ito mga Amerikano, karamihan matatangkad. Siguro, malit lang din talaga siya, no? Si Omer, mga 5'5", ganun. So nung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ganung kalagayan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atlikhu ya Omar." Pabayaan mo siya, o Omar. O bitawan mo siya, kumbaga. Fa'atlakahu, at binitawan siya ni Omar. Thumma qala lahu, istakhir anhu. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layuan ninyo siya. So layuan daw si Umar bin Wahab. Fatakhara anhu, at lumayo nga si Omar. Thumma tawajjaha ar-rasulu ila Umar bin Wahab. Pagkatapos ito, lumapit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar bin Wahab. Waqala, udnu ya Umar. Lumapit ka, Umar, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lumapit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pinapalapit din niya si Umar bin Wahab. So parang magsasalubong sila. Fadana, at lumapit nga ito. At sabi ni Umar bin Wahab, an-im sabahan, parang ano, good morning nga, yung batian ng Quraysh. Doon sa Omar series, di ba nasalubong nila Abu Jahal nga si Abu Bakar? Doon sa umpisa ng Omar series. Salubong ni Abu Jahal si Abu Bakar. Ito yung pagbati nila nun. Tapos ayaw sumama ni Abu Bakar sa kanila. Kasi yung pala, dadaawahan niya si Uthman. Kaya di siya sumama. Yung an-im sabahan, good morning. Wala nang gumagamit nito ngayon. Wala na. Bagay sa Saudi, puro Arab, puro Muslim naman yung mga Arabo doon. Ewan ko lang sa mga Kristiyano. Kasi bihira naman ako makita ng Kristiyano noon eh. Mga tag-ibang bansa pa yung mga nakikilala ko doon. Syria, Sudan, pero yung mga Saudi, puro Muslim talaga sila doon. So, an-im sabahan, sabi ni Umar bin Wahab, good morning. Sabi nga dito, wahiya tahiyatul Arab fil jahiliya. Ito daw yung pagbati ng mga Arabo sa panahon ng jahiliya. Siyempre, panahon ng jahiliya, panahon ng kamangmangan na tumutukoy din sa panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad akramna Allahu bitahiyatin khairim min tahiyatik. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah, pinarangalan niya kami sa pamagitan ng pagbati na mas mainam pa sa pagbati mo, ya Umar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangaralan niya si Umar bin Wahab. Laqad akramna Allahu bisalam. Pinarangalan kami ni Allah sa pamagitan ng salam, yung assalamualaikum. Wa huwa tahiyatu ahlil jannah. At ito ang pagbati ng mga tao sa paraiso. Ito yung batian ng mga tao sa paraiso. Faqala Umar, at sabi ni Umar, wallahi, ma anta bibaidin antahiyatina. So sabi ni Umar, sumpa kay Allah,
ah, kumbaga hindi kakaiba sa iyo yung pagbati namin. Hindi kakaiba sa yung pagbati namin. Wallahi ma anta bibaidin an tahiyatina wa innaka biha lahaditu ahdin. At hindi na ito bago sa iyo yung pagbati namin. So parang sinasabi ni Omer, wag mo masamain yung pagbati ko sa iyo. Wag mo masamain na binati namin yung good morning. Kumbaga. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ladhi ja'a bika ya Omer." Anong nagdulot sa iyo na pumunta ka rito? Omer. At sabi ni Omer, "Ji'tu arju fakaka hadal asir alladhi fi aydikum. Fa'ahsinu ilayya fihi." So, sabi niya, dumating daw siya at tagahangad na mapalaya yung mga bihag na nasa kamay ng mga Muslim. Kaya, maging mabuti kayo sa pagtrato sana sa akin, alang-alang sa kanila doon sa mga bihag. O pwedeng baligtad din. Maging mabuti yung pakikitungo sa mga bihag, alang-alang sa akin. Pero actually, naging mabuti naman talaga yung pagtrato ng mga Muslim doon sa mga bihag sa Badar. Diba? Pinakita pa yun sa Omar series, mga bihag sa Badar. Diba? Nandun si Suhail bin Amr. Yung kapatid ni Khalid bin Al-Walid, nandun. Binibigyan pa sila ng pagkain ng mga Muslim. At actually, sa panahon na yun, gusto na ng kapatid ni Khalid bin Al-Walid na mag-Muslim. Doon pa lang sa panahon ng pagkatapos ng Badar. Pero hindi siya naghayag ng kanyang pagka-Muslim. Sakala lang niya hinayag nung nag-Muslim na sila Khalid bin Al-Walid. Sakala niya hinayag kasi bago pa yata. Sa bago pa nag-Muslim si Khalid bin Al-Walid, hinayag na niya kay Khalid bin Al-Walid na nag-Muslim siya. Tapos pumunta na siya ng Madina. Nasabi niya, gusto niya sana mag-Muslim doon pa lang sa pagkatapos ng Badar habang bihag siya. Kasi kumbinsido na siya pero hindi niya ginawa. Kumbaga hindi siya nagsyahada kasi baka isipin ng mga tao, nagsyahada lang siya para kaawaan siya ng mga Muslim. O dahil sa gusto niyang samantalahin yung kanyang kalagayan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fama balas safe alladhi fi unukik." So, parang sabi niya, kung nandito ka pala para sa mga bihag, anong saysay na may espada ka? Anong saysay na may dala-dala kang espada sa iyong leeg? Sa espada pala, sa leeg ni Omer isinabit ni Omar. Doon, sa leeg niya isinabit. Hindi talaga totally kinuha ni Omar. Kinuha ni Omar sa kanyang bewang at sinabit sa kanyang leeg. Nakatawa nga tingnan din yun. Espada, sasabit mo sa leeg mo. Mga espada pa naman ng mga Arabo, mahaba yung mga espada nila . Mga 2 feet. Parang ganyan, yung Chris, ganyan kahaba din. O may nakita ko mas mahaba pa. Tapos yung Safiha, yung nababanggit doon sa Mu'tah, doon sa labanan sa Mu'tah na gamit ni Khalid bin Al-Walid, mas mahaba pa yun at mas malaki na mas makapal. Yung bang espada nga, yung mga matatalas, usually ginagawa nila yun na magaan. Pero may mga espada na sobrang laki, sobrang bigat. Di mo kailangan patalasin . Kasi pag tinamaan ka nun, tulog ka rin . Hindi ka man mapuruhan, tulog ka sa sobrang bigat. Sabi ni Omer nung tinanong siya, anong saysay na may dala kang espada? Kabahallahu min suyuf. Sabi ni Omer, isumpa naman ni Allah ang mga espada. Kumbaga, iniiba niya yung usapan. Sa halip na sagutin niya ba't siya may dalang espada,
Sinabi na lang niya, ayoko talagang dalhin to parang mga ganong bagay. Wahalagnat anna sayian yawma Badar. Sasabi, dinugtong pa ni Umair, isumpa naman ni Allah yung mga espada, walang silbi sa amin to noong araw ng Badar. Yung labanan sa Badar, walang silbi daw yung kanilang mga espada. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usdukni malladhi ji'ta lahu ya Umair. Magsabi ka sa akin ng totoo. Magsabi ka sa akin ng totoo. Anong nagdulot na pumunta ka rito, Umair? Sabi ni Umair, ma ji'tu illa lidak. Hindi ako nagpunta rito liban na lang para roon. Para doon sa mga bihag na kanyang gustong dalawin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal fa'adta anta wa Safwan bin Umayyah and al-Hijr. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinuwento na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nalalaman niya. Hindi yan ang pinunta mo. Bagkus ang pinunta mo, bal ka'adta anta wa Safwan bin Umayyah and al-Hijr. Naupo ka kasama ni Safwan doon sa may Hijr, sa may Kaaba. Nag-usap kayo. Yun ang dahilan kung bakit ka nandito. Patadakartuma ashabal kalib min sar'a Quraysh. At habang nag-uusap kayo doon, inalala ninyo yung mga napatay na Quraysh na inilibing doon sa balon. Na inilibing doon sa balon, nakabilang sa mga napatay nga sa Quraysh. Thumma qulta, at pagkatapos yun, sinabi mo, laula daynun alayya wa iyalun indi lakarajtu hatta aktula Muhammada. So eksakto, di ba yung sinabi niya kay Safwan. Tapos sinabi mo, kung hindi lamang dahil sa aking utang at pamilya, ay pumunta na ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang patayin siya. So, sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung totoo. Fatahammala laka Safwan bin Umayyah daynaka wa iyalak ala an taktulani. At si Safwan na ang nagpasan ng iyong mga utang at pangangalaga sa iyong pamilya bilang kapalit sa pagpatay mo sa akin. Di ba? Magugulat siya. Magugulat siya. At siguradong nagulat siya kasi yun naman talaga yung nangyari. Parang yung mga sinungaling, kapag inihayag mo sa kanila yung kasinungalingan nila, ang ganun din magugulat ako, mananahimik na lang yun. Diba? Sinabi ko, sinunog mo yung tangke mo. Walang dahilan para sunugin natin yun. Wala nga tubig yun eh. Anong papakinabangan natin? Tsaka bakit siya ikakabit yun doon? Sinong gago magkakabit ng tubig natin sa tangke na wala namang laman? Sinabi niya, hindi naman natin papakinabangan. Wallahi, hailun bainaka wa baina dalik. Sige nga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nagsalita si Umair, nagtuloy-tuloy lang sa pagsasalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon nandito ka na, sumpa kay Allah, anong pumipigil sa iyo na patayin ako? Anong pumipigil sa iyo ngayon na patayin ako? Diba? Kinumpronta na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadahila Umair lahdatan, at natigilan si Umair sa pagsasalita ng ilang mga sandali. Thumma malabitha an qala, at pagkatapos nito, wala na siya ibang sinabi. Ang sinabi na lang niya, ashhadu annaka la rasulullah. Sumasaksi ako na tunay na ikaw nga ay sugo ni Allah. Yun lang yung sinabi niya. Kasi walang dahilan na nalaman yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala naman nakarinig sa kanila. Na nag-usap o nakakita sa kanila na nag-usap. Liban na lang na ipinahayag ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ardafa, at idinagdag ni Umair, thumma ardafa yakulu,
Lakad kunna ya Rasulullah nukaddibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. O sugo ni Allah. So tinatawag niya na ngayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugo ni Allah. Dati naming pinasisinungalingan ang ipinapahayag mo sa amin na mga kapahayagan mula sa langit. Wa ma yanzilu alayna minal wahyi at anumang wa ma yanzilu alayka minal wahyi at anumang ipinahayag sa iyo na kapahayagan. Lakin na khabari ma'a Safwan bin Umayya lam ya'lam bihi ahadun illa ana wa huwa. Pero ang pag-uusap namin ni Safwan bin Umayya ay walang nakakaalam na sino man liban na lang sa aming dalawa. So yun yung naging conclusion niya. Walang makakaalam nito liban na lang kay Allah at si Allah ay pinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi laqad aykantu annahu ma ataka bihi illallah. At ngayon ay nakakatiyak na ako na walang nagpahayag nito sa iyo liban na lamang kay Allah. Alhamdulillahilladzi sakani ilayka saukan. Papuri kay Allah na nagtulak sa akin papunta sa iyo sa pamagitan ng pagtulak. Yung plano niya na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyahdiyani ilal Islam. So, dinulot ako na ni Allah na pagplanuhan kang patayin upang gabayan lamang ako patungo sa Islam. So pwede mangyari yung gabay, padadaanin ni Allah sa iba't ibang bagay. Padadaanin ni Allah sa iba't ibang bagay. Pwede nga masama pa eh. Iba itong papatayin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung iba asawa. Nag-Muslim kasi mag-aasawa. Tapos bigla naman naging matuwid. So pwedeng iba-iba yung dahilan. O paraan na gagamitin niya. Thumma shahidan la ilaha illallah. Pagkatapos ito ay sumaksi siya na walang Diyos sa marapat sambahin liban kay Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah wa aslama at siya nga'y tuluyan ng nagmuslim. Faqala alaihi salatu wassalam li ashabihi, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama, Faqihu akhakum fi dinihi wa allimuhu al-Qur'ana wa atliku asira. Turuan ninyo ang inyong kapatid ng kanyang relihiyon. Turuan ninyo siya ng Quran at palayain ang kanyang bihag. Ibig sabihin yung anak niya. Palayain yung bihag na ipinunta niya rito na dadalawin niya sana o para mapalaya. Farihal muslimuna bi islami Umair bin Wahab asyad al-farh. Nalugod daw ng matinding pagkalugod ang mga Muslim hatta inna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, hanggang sa nasabi ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, lakinziru kana ahabbu ilayya min Umair bin Wahab. Sabi ni Umar, yung baboy, mas gusto ko pa yung baboy. Mas kamahal-mahal sa akin yung baboy kaysa kay Umair bin Wahab. Hina kadim, nang dumating siya rito, mas kamahal-mahal pa sa akin yung baboy kaysa kay Umair bin Wahab. Kung hahawakan man niya yung baboy, mas okay na yun sa kanya kaysa hawakan si Umair bin Wahab. Hina kadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nang dumating siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayong araw, wahuwal yoma, pero ngayong araw, ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Pero ngayon, mas kamahal-mahal na siya para sa akin kaysa sa ilan sa aking mga anak. Mas gusto na raw niya si Umair bin Wahab radiyallahu anhu, alhamdulillah. Wa fima kana Umair yuzakki nafsahu bi ta'alimil Islam wa yushri'u fuadahu bi nuril Quran. So, pagkatapos ito, nanatili pa si Umair ng ilang mga araw doon sa Makkah na nagpapadalisay at nag-aaral ng Islam at kumbaga lumiwanag ang kanyang puso sa pamagitan ng liwanag ng Quran. Wa yahya arwa'a ayami hayatihi wa agnaha. At yun na yung para sa kanya pinakamayaman na mga araw para sa kanya sa kanyang buhay. At pinakamahalaga na mga araw. Mimma ansyahu Makkata wa man fi Makkata. Na
Dahil dito nakalimutan niya yung Makkah at yung mga taga Makkah. So nagtagal din siya dun siguro sa Madina. Kana Safwan bin Umayyah yuman na nafsahu al-amani wa yamurru bi andiyati Quraysh wa yaqulu abshiru binabain adhim ya'tikum kariban fayunsikum waqat Badar. So nagtagal si Umar, di nag-aalala na ngayon si Safwan at yung iba pang Quraysh na sinabihan niya. Na sinasabi na lang ni Safwan doon sa mga tao. Kapag nadadaanan niya yung mga Quraysh, yung mga grupo-grupo ng Quraysh. Inshallah darating na mga magandang balita o malaking magandang balita na magdudulot na makalimutan ninyo ang nangyari sa Badar. Sobrang ganda ng balita raw na darating makalimutan nila yung nangyari sa Badar. Thumma innahu lamma tala al-intidar ala Safwan bin Umayyah akhad al-qalaq yatasarrabu ila nafsihi sayyian o shay'an fa shay'an. Pero habang tumatagal, yung lalong nag-aalala si Safwan bin Umayyah, wala siyang balita ang nangyari kay Umar. Na-salvage na rin eh. Kasi pwede naman papalpak yung mission niya. Parang nangyari yan sa may nabasa ko libro nung tungkol sa mga mga espiya na pinadala ng Amerika sa North Korea. Yung marami doon, wala silang nabalitaan eh. Papadala nila doon, tapos wala nang balita. Hindi sila pinapublicize ng North Korea na nahuli nila o napatay na nila. Walang balita talaga. Kaya na-assume na lang nila pinatay na doon. Kung di ba naman sila kasi mga tanga, ba't sila magpapadala ng espiya na Amerikano? Di halatang halata na hindi taga doon yun. Halatang halata, matangkad, maputi. Diba? Di magpadala sila in chick para kamukha ng mga Koreano. Yun yung mga unang araw din nang papadala sila ng mga espiya. Wala nang balita. So lalo siya nag-alala. Hatta gada yatakallabu ala akharun min al-jamar wa tafika yusailu ar-rukban an Umar bin Wahab wala yajidu anhu ahadin fala yajidu inda ahadin jawaban yashfi. So matindi na raw yung kanyang pag-aalala na dahil dito lumabas na si Safwan. Tinatanong niya yung bawat naglalakbay kung ano nabalitaan nila tungkol kay Umar bin Wahab. Ila anjaa rakibun, hanggang sa merong isang naglalakbay na natanong niya. At sabi nung naglalakbay na ito, inna Umairan kad aslama. Si Umar nagmuslim na. So nauna nang dumating yung balita bago pa nakabalik si Umar. Kasi hindi naman nila malilihim yun eh. Kasi mga Quraysh, labas-pasok din naman sa Madina, di ba? Kasi may mga bihag sila doon. Tapos maaaring may mga kamag-anak sila doon. Panazala alayhi al-khabar nuzulus sa'ika. So dumating daw sa kanya yung balita na parang kidlat. Para daw siya kinidlatan. Ilkana yadunno anna Umar bin Wahab la yuslimu walau aslama jami'u man ala dhahril ard. So dumating daw sa kanya yung balita na parang kidlat. Kasi ang buong akala niya, hindi magmumuslim si Umar bin Wahab. Magmuslim man magmuslim man lahat ng tao sa lupa. Hindi magmumuslim si Umar bin Wahab. Hindi magmumuslim si Umar bin Wahab. Yan, parang si Omar, di ba? Di ba ganito rin yung sinabi ng mga tao tungkol kay Omar? Maunang magmuslim yung donkey nung tatay niya bago pa siya magmuslim. Pero nagmuslim pa rin siya. Actually, yung pangalang Umar tsaka Omar, pareho lang yun eh. Yung Omar o yung Umar, pinaliit na Omar. Kumbaga, yung Omar malaki, yung Umar maliit. Ganun siya. Parang yung Abdullah, Ubaydullah. Pinaliit eh. Nilalagyan siya ng
ya. Ito yung tinatawag na ya ng tasgir, pagpapaliit. Maliit na hindi maliit na nilalait. Maliit na kumbaga ginawang cute. Ginawang cute, ganun yung konteksto nila ng yung ya na ito. Omar, tapos Omer. Yung bata pangalan niya Omar, tapos tatawagin siya Omer. So minsan ganun ginagawa ng mga matatanda. Pero si Omer yata talaga yung pangalan niya. Mula nung pagkabata pa niya. Amma Omer bin Wahab fa innahu makada yatafakkahu fi dinihi. So dumating na yung balita sa Makkah, pero siya nandun pa rin sa Madina nag-aaral. Wa yahfadu ma tayassara lahu min kalami rabbih. At kinabisado niya yung madali sa kanyang kabisaduhin mula sa salita ng kanyang Panginoon. Hatta ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, at pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Ya Rasulullah, laqad gabara alayya zamanun wa ana daibun ala itfa'i nurillah. Syadidul adha lima kana ala dinil Islam wa ana uhibbu an ta'adan li bi an aqdama ala Makkah li adu'u Quraisyan ilallahi wa rasuli. Fa in kabilu minni fa ni'ma ma fa'alu wa in a'radu anni adaituhum fi dinihim kama kuntu udiya ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So nanghingi siya ng permiso kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumalik na ng Makkah. So sabi niya, sugo ni Allah, matagal ng panahon na lumipas na gusto kong patayin, apulahin ang liwanag ni Allah. At ako ay namiminsala sa mga Muslim. Ngayon gusto ko sanang pahintulutan mo ko na bumalik ng Makkah. Na kung magdadakwa siya, magdadakwa patungo kay Allah, patungo sa iyo, na kung tatanggapin nila ito, ay mabuti nila itong magagawa. O maganda ito na magagawa nila. Pero kung hindi, pipinsalain ko rin sila katulad na kung paano kung pininsala ang mga kasama ng sugo ni Allah. Yun yung plano niya. Wala nang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyado. Fa'adina lahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fawafa Makkah wa ata Baita Safwan bin Umayyah. So bumalik na siya ng Makkah, pinahintulutan na siya, kasama niya na yung anak niya. At dumiretso na siya doon sa bahay ni Safwan. Sabi niya, Ya Safwan, innaka la sayyidu min sadati Quraysh. O Safwan, kabilang ka sa mga pinakamayayaman ng Quraysh. Wakilun min okala'i Quraysh, at kabilang ka sa mga pinakamatatalino sa Quraysh. Afatara anna hadal ladhi antum alayhi min ibadatil ahjar waddabhi laha yasihu fil akli an yakuna dinan. So hinamon niya si Safwan na mag-isip. Safwan, ikaw kasama ka sa pinakamayaman, pinakamatatalino. Pero naisip mo ba na yung ginagawa niyang pagsamba sa mga bato at pagkatay ng hayop, pag-aalay ng hayop sa mga bato na yan ay tama at may tuturing na relihiyon? Relihiyon ba yan? Yung kayo, sumasamba kayo sa mga rebulto. Kumbaga gusto niyang mag-isip si Safwan. At maaaring dito pa lang, nag-isip-isip na si Safwan. Pero actually si Safwan hanggang sa dulo hanggang bago mag-Fathu Makkah. Siya nga yung isa sa mga salarin doon sa di ba kaya naman nasira yung Hudaybiyah? Sinuplayan nila ng armas yung Banu Bakar. Sina Safwan yun. Kaya galit na galit si Abu Sufyan nung nasira yung Hudaybiyah. Galit na galit si Abu Sufyan. At yun na, di ba pumunta pa si Abu Sufyan ng Madina, nakikipagnegosasyon siya. Pero hindi na. Nasalakayin na ng mga Muslim yung Makkah. Sila Safwan pa rin yung may kagagawan nun. So sabi ni Omer uli, hindi na tumugon si Safwan. Amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nagsyahada siya sa harapan ni Safwan. Tumma tafika Omer yad'u ilallahi fi Makkah hatta aslama ala yadayhi khalqun kathir. At nanatili na si
Omer sa Makkah na nagdada'wah at may mga nagmuslim din. Marami ding nagmuslim sa pamagitan ng kanyang pagdada'wah. Alhamdulillah. Na, yun nga, ajzallahu matubata Omer bin Wahab wa nawwara lahu fi kabrihi. So gantimpalaan nawa ni Allah si Omer at gawing maliwanag ang kanyang libingan. Alhamdulillah. So doon sa usapin ng kumbaga, di ba obligado na yung mag-hijrah. May mga naiwan pa rin talaga mga Muslim sa Makkah. Sina Al-Abbas, di ba, naiwan. Si Lubaba, yung asawa niya, naiwan. Ito si Omer bin Wahab. So marami rin sila na naiwan sa Makkah. Na kumbaga, hindi naman sila inaapi doon. Maring pinapractice pa rin nila yung kanilang relihiyon. Di ba nalaman pa nga natin, si Lubaba, yung asawa ni Al-Abbas, siya pa yung humampas sa ulo ni Abu Lahab, yung uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yun ang kinamatay ni Abu Lahab, na wala naman nangyari sa kanya. Nangyari yung pagkatapos ng Badar. Pagkatapos din ng Badar. So, ibig sabihin, stable pa rin yung kalagayan nila doon sa Makkah, alhamdulillah. So, ito yung dulo ng kasaysayan ni Omer bin Wahab. Yung sunod na matatalakay na natin, inshallah, yun na sino ba yung sunod? Si Al-Bara bin Malik, yung kuya ni Anas bin Malik. Doon sa Omar series, siya yung yung kalaban nila si Musaylima. Meron dala-dala silang hagdan na mahaba, tas mag-isa siyang umakyat. Yun si Al-Bara bin Malik. Yung sobrang tapang niya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong gagawin pinuno yan kahit kailan. Kasi pag ginawa niyong pinuno yan, ubus yung tao niyan. Mauubos sila. So, siya yung sunod na nandun sa libro. Alhamdulillah. Tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.